Grabe yung tao dito. Oh, mga pulis pa. Mga seed. Ang tinta nito mga seed. Pre, tapos ka na maglaro? Tapos na. May player pa? Meron pa. Vlog ka dyan ah. Oo. Isdang masarap sa Pilipinas, 45 pesos per kilo ang isdang yan. Kapwa mo, Pilipino, ang nagiging kalaban mo minsan dito. Yung, lalo na yung mga matataas na yung ano, yung para bang under ka. Yung. Good morning everyone. So, di ko alam kung maayos tong vlog natin o malikot. Kasi ang gamit natin yung iPhone na cellphone. Tinatry ko lang tong gamitin vlog. Malikot ba? Mukhang malikot nga. Pasensyaan nyo na. Naglalakad kasi tayo. At dito oras ay 6:30. Sobrang lamig guys. Hindi lang talaga nausok yung bibig natin, pero sobrang lamig. Grabe, lamig. Naglalakad ako kasi maglalaro ako ng basketball. Ganitong oras, talagang panigurado kapag naglalaro tayo basketball nito, hindi tayo pagpapawisan. Nung sobrang init, nung naglalaro tayo ng basketball, hindi pa rin tayo pagpapawisan. Sa ulo lang at saka sa mga palad, pawis. Ngayon pa bang sobrang lamig. Friday ngayon, kaya makakalaro tayo at makakagala. Mahaba-haba pa maitutulog natin. Bukas pa na umaga, pasok natin guys. Dami tao, lamig. So dapat mga alas 5 ako pupunta ng court kasi marami na raw naglalaro ng ganong oras. Baka hindi ko kayanin yung sobrang lamig. Pag ganitong oras mas malamig pa kaysa doon sa pinapasukan ko sa factory. Sa factory kasi guys, tawag doon 12.C. Ano tawag doon? 12 yung lamig. Dito sa labas panigurado parang mga 10 lamig oh. Mga 10 or 11 ayaw musok ng bibig ko Dami tao. Baliktad natin camera guys. Grabe daming tao. May mga pulis. Bakit? Sobrang daming tao, tapos may pulis. Anong meron? Tingnan natin guys. Isyosyo tayo, doon naman tayo magaling Hala, daming tao, may pulis pa. Bakit kaya? Sinisita pala. Dami tao. Oh. Dami tao. Wow. Grabe yung tao dito. Oh, mga pulis pa. Hello. Ayan na. Gulo na. Lakad ulit tayo, yaman na sila dyan. Kaya na nila yan. Lamig. Lamig. Ito nyo guys, kasi pa-Friday ganito. Sobrang daming tao dito. Kasi may pinupunta silang pamilihan o parang talipapa dito. O sa Pilipinas si talipapa ito, yan ganyan sa gilid-gilid. Ngayon kasi bawal na, kaya kita nyo yun, ang daming tao doon. Nakaabang sila doon kasi magtitinda sana, ay bawal. Pero itong mga ganitong dala-dala lang ng sariling kamay mo, yan ganyan, tinda-tinda na ganyan, nag-aalok, ayan pwede yan. Pero kapag yan ganyan ayun, kalat yung ganito bawal din niya, sisitahin niya mamaya kasi bawal. Daming tao, di ba?
Tibay din sa lamig ng mga to eh, no? Sobrang lamig pero mga ang iba, mga naka-short pa nga iba yo. Ay ako katal na sa lamig. Mga seed, ang tinda nito mga seed. Mga seed. Grabe daming tao. Oh, ayan oh, pinagkakagulong, bawal to ah. Oh, abus ka ngayon. Sa kapal na yan eh. Oh, hello. Oh, daming tao. Pre, tapos ka na maglaro? Tapos na. May player pa? Meron pa. Vlog ka dyan ah. Oo. Hindi na tayo makadaan sa daming tao. Daming tao mga kulogs. Daming tao. Daming tao. Grabe. Ayan pa oh. Mga naghahakot, mga paninda nila. Ano na kayo? Ito pa oh. Mga nagtitinda. Oh, ito pa, mga parating. Ganito dito pag Friday guys. Kasi halos lahat ng nag-aaway pa dito. Ito ukay-ukay para mahawaan kayo ng amoy bayabas. Taglamig na kaya jacket ng paninda. Lamig. Ang jacket na amoy bayabas yan. Panigurado kasi taglamig na dito. Ayoko na dyan. Taglamig na dito kaya titinda ng mga jacket. Pero di mo mabibili sa mga ganyan. Bibili man ako ng ganyan jacket sa mga ano na, sa mga mall na para sigurado walang amoy bayabas. So mga kalugs, lalakarin ko lang to ha. Kilabot na yung labig. Dito na tayo. Grabing lamig talaga. Daming ang player kapag ganito, pero mas maraming player sa ano. Oh, si ano. Hey! Nakalaro ka na? Aga mo naman, anong oras ka ba? Lamig ko. Trabaho natin. Ano yan? Operator. Si Baul. Ayun. Punta natin si Baul. Wait lang. Ito si Baul. Si Baul. Si Barok. Ito yung driver ng salesman. Barok yan, si Barok. Tumira. Wala. Ito si Baul. Ang lamig pala pagkata oras. Sabi mo maaga ka. Ay, lumabas ako mga alas 5 ko po. Kakalamig, bumalik ako. Mas malamig pa dito sa labas kasi sa planta natin. Wala pa yan. Grabe. Nakalaro na ikaw? Ito mo yung mga nakalaro na tapos lang pero walang pawis so. Lamig. Ito salesman natin niya si Barok. Yung salesman dito mga kalogs ay yung ano ko nga sa mga store tapos magiging driver ka pa ng ano, truck. Ganun trabaho. Maraming gawain. Okay guys. Pangit talaga. Ang pangit talaga. 9-5. Okay, mabibili tayo maglaro nito umaga tapon.
kapag day off natin Friday. Guys, natapos yung laro, panalo tayo. Pero wala tayong natanggap na gantimpala kasi ano lang yon, parang rest back. Natalo kasi yung nakampihan ko. Ayun, bawi lang daw. Against the look dito. Pauwi na ulit tayo. Isang beses na tayo nakapaglaro. At least nakakapaglaro tayo. Kasi nung unang dating ko dito, parang ano tayo kung maglaro, wala talaga, ang hirap. Tapos lagi tayo naglalaro ng ano, hindi na nung balik. Panggabi nga tayo, nawalan tayo ng day off up to 3 to 4 months. Hindi na naman ako nakapaglaro. Di unang laro ko na naman ng laro, parang ganun na naman ang laro natin. Ayan, ngayon pang-araw na nga, diba? Kaya lagi tayo makapaglaro dito tuwing Friday. Kaya mahahasa yung ating paglalaro sa basketball. Pero ngayon, medyo bumabalik-balik yung ating points at yung bilis. Nakakagulat yung katawan ko kasi bumilis ulit ako tumakbo. Hindi tulad nung tayo na naba. Kasi ako namayat ako dito ng nabawasan tayo ng 9 na kilo. Kaya yun, good for my body. Maginhawa kumilos. Ayan. So naglalakad ulit tayo pa uwi. Dito hindi uso yung mga tricycle, motor-motor o angkas-angkas. Ang uso dito mga taxi. Pagka may mga dumadaan na sasakyan dito, tanong ganyan, taxi, ganun. 4D taxi dito. So yan. Okay, dagdag na lang natin mga kalogs. Yung mga Bengali market dito, yung mga tindahan, bilihan ng prutas, yung mga binibili natin sa mga unang vlog natin, lahat sarado. Hindi ko alam, halos lahat dito sa lugar na to sarado. Sa highway lang bukas, medyo malayo-layo kasi yung highway. Sarado lahat to. Ngayon, ang iba mapapansin natin na nagtitinda talaga sa mga lansangan ay talaga sa pangangailangan ng pagtitinda. Sarado, tinan nyo. May nakalagay ng mga red notice. Hindi ko lang mabasa kung ano yung mga red notice na yun. Ayan. Lahat sarado. Kaya wala tayong mabilihan. Hindi na ako nakakabili ng mga paborito kong tinapay, na kung ano-ano man. Talagang inaasahan natin ang bilihan talaga yun, sa Nesto, budget food, ang layo. Kaya ayun. Tsaka isa sa napansin ko dito, wala akong makitang sasakyan na kulay blue, kulay yellow, kulay orange. Kung tulad sa Pilipinas na makikita mo yung samot-saring kulay, dito wala. Ang kadalasang kulay dito na sasakyan puti at gray. Black, may nakikita ba akong black? Black, meron ding black. Yun lang, kadalasan. Yung ibang kulay lang dito, yung kulay green na taxi. Yun. Puro puti nga, gray. Ayun na yung iba kasi delivery yun. Pero yung mga normal na sasakyan, nakakatuwa. At pagkatapos natin magpagod, maglaro ng basketball, eto naman, magpapagod naman tayo sa Akilabahin. Buhay OFW. Trabaho mo, laba mo, hugas mo, ano pa ba? Lahat. Ito pala na nakalikuran. Ayun, likuran ko. Quality. Shut up! Ayan, nabalabatay tayo. Matatapos na, pero nalagdagan ko yan. Okay. Sa mga bagong pasok sa YouTube channel kong to, ito yung bila ko dito sa Saudi Arabia, Riyadh. Ayan ang aking magulong higaan. Lagayan ng damit na magulo. At ito yung nagiging sampayan ko na rin. Mga pagkainan. Wala kasi tayong patungan eh. Okay. Tapos ang ating kusina na may kumakain na si Michael. Kain po. Paksiw. Anong tawag sa inyo? Isda yan? Hindi, isda. Asasa. Asasa. Sa amin, ang tawag niyan, mahal sa amin yan. Ano ba tawag sa amin yan? Parang sila nga ito eh. Hindi asasa sa amin yan. May tawag niyan, medyo may halaga sa amin yan eh. 300 plus ang kilo niyan. 280, basta ganun going to 300. Dito mura lang, magkano yan kilo? 6, 3 na yan kasi nag-sale.
Oh, di ba? 6 pero ngayon nag-sale 3 na lang. Magkano sa pera natin ang 3? 15 plus 15, 30, 45 pesos ang kilo. Kilo? Per kilo, 45 pesos. Saan kayo makakahanap ng ganyan? Isda. Ha? Isdang masarap sa Pilipinas. 45 pesos per kilo ang isdang yan. Ba't ang konti lang bilhin mo, no? 2 kilo yan. 2 kilo? Ganun din ang mangyayari. Mga 2 kilo talaga mabibili ko niya para pang maramihan na. Tapos ang maraming mura dito eh. Kaya mapapamura ka rin. Ay! Herpy lang sa kalam. Pwede mo ipakita? Yan tayo. Tapos yung mga sibuyas dito, mura. Bawang, kamatis, mahal. May mga ganun talaga eh. Mahal yung kamatis, napakamura ng sibuyas. Alam niyo ba kung bakit nasabi ko napakamura ng sibuyas? Dahil ang sibuyas dito may 3 kilo na, o mahigit pa, o kumulang. Ang halaga lang ay 5 real. Sa pera natin ay 5 kilo yun, 5 real. Oh, 5 kilo pala. So, ibig sabihin, ang per kilo ay 15 pesos lang. Isang gano'n kasi yan eh. Yung ba lalagyan? Wala may pakita eh. Wala na. Maubos na kasi. Ginagawa ko yan, oh. Ito yung mga kasama ko dito. Nag-i-stack yan. Ito mga dami sibuyas, oh. Oh, dami, oh. Ang dami niyan. Pati itong patatas. 5 real lang din yan. 5 kilo din. Yun yung 5 kilo. Oh. Pag di ako nagkamali, mga ano lang, 4 na kilo, basta mga ganon. Pero napakamura, 5 real, 75 pesos, ganun karami na. Oh. Pero yung may mga ilan dito na galing Pilipinas na ang mahal, tulad ng ating bigas dito, mga Philippine rice dito, mahal. Itlog, mahal. Mahal itlog dito kasi 30 pieces, 20 real eh. Minsan, nagsi-16. Minsan, pag nagsisale kasi, yun ang inaabangan natin dito. Kaya, okay din dito. Alam niyo ba kung bakit? Kaya ibang tao dito ay iba na naninirahan na dito o dito na talaga pabalik-balik na dito sa Saudi. Kasi alam niyo ba kung bakit? Medyo gumaganda na ngayon ang Saudi. Oo. Gumaganda na yung mga ano nila. Yung sa mga trabahador, sa mga ano, gumaganda na. Ay, ang sahod lang at talagang hindi tulad ng mga Canada, iba naman kasi talaga mga lakaran sa Canada, mga Amerika, iba naman kasi talaga doon, malaki talaga sahod doon. Pero hindi ka basta-basta makakapasok doon. Dito naman, ang kinaganda kasi dito, libre ang tirahan mo, libre ang kuryente mo, libre ang tubig mo, libre yan, mga rep na yan, unlimited lahat, yung kusina na yan, mga higaan mo, mga ano, libre lahat. Ang ano mo lang dito sa sarili mo, yung gamit mo, pagkain mo lang. Tapos ang pagkain namin dito, may food allowance kami dito. Kaya hindi talaga nagagalaw yung sahod. Kaya yung mga sahod namin, kung pamilya ka sa Pilipinas, mapapadala mo lahat ng buo. Kasi may food allowance ka naman. Kung gusto mo nang umipon, kalahati ipadala mo sa pamilya mo, kalahati sa'yo, iipon mo naman yon. Ganun yung nangyayari. At ang pinakamaganda dito, yung mga online at saka sa mga mall, kahit saan dito sa Saudi, kapag namili ka, pwede mong gamitin tabi. Oh, basta yun. Yung babayaran mo ng hulugan na walang interest. 0 talaga. Hulugan. Up to 4 months. 3 to 4 months, ganyan. Oh, di ba? Sa Pilipinas, ang laki na agad ng tubo nun. Ay, nako, dito wala. Pwede mo hulugan. Gold. Lahat. Gold, sapatos, damit, pagkain, yung sa mga restaurant yan, pwede. Lahat. Lahat na, pangkalahatan. Kaya sabi ko, maayos din pala dito. Yung ano lang talaga, yung salary lang medyo dapat taasan ng kapraso. Panigurado kung taga dito ka sa mismong Saudi, yung lihitin mong taga dito ka, Saudi ka talaga, malaki sahod mo. Kasi mga dayuhan tayo, kaya medyo bababa talaga ang sahod. Pero, bumabawi naman kami sa overtime. Ayun ang isa sa kinaganda, overtime. Pero kung walang overtime, medyo mababa talaga. Talagang aalis ka, kakalas ka talaga pagka ganun. Yang dito, pagka overtime tapos basic salary mo, pumapalo ng mga 30,000 pataas ang sahod mo. So okay na yun. Sa Pilipinas, ikumpara natin sa Pilipinas, sasahod ka ng 18,000 monthly. Ang iba 20,000 monthly. Hindi mo makukuha ng buo yun.
Dahil kakaltas ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at may tax pa. Aray ka! Tapos, syempre, kung ikay may sasakyan, may motor, yung gasolina mo. Ang mahal ng gasolina sa Pilipinas. Dito, may service kami. At yung pagkain. At kung ikay nangungupahan, wala din matitira sa sinasahod mo. Oo, ganun. Oo. Kaso nga lang dito, mga karugs, may mga tao talagang kapwa Pilipino natin ay sariling kalaban natin. May mga ganun talaga na kahit nasabihin natin, oy, kabayan. Minsan yun ang kalaban natin. Kasi mga yan, kahit anong buti mo, kahit anong ano mo, tumitira mga sip-sip, parang mga tagapagmana ng mga kumpanya, ganyan, lahat gagawin para ma-promote sila na ma-promote, tumaas yung position nila. Ayun, wala silang paalam, wala akong paalam, kahit kapwa ka Pilipino. Ang gusto pa naman yan, nahihirapan ka pa. yung tipong pag nakikita ka na medyo maluwag-luwag ka na sa trabaho ngayon kasi natapos na yung tipong natapos mo na yung trabaho mo. Diba? Natapos mo na yung trabaho mo, tapos ka na, kaluwag-luwag ka na, nakakapagpahinga-pahinga ka na. Pag nakita kang ganon, nako, ang gusto naman yung nahihirapan ka. Gusto naman yung lagi ka nakikitang gumagawa. Ayan ang mga ano dito. Kaya hindi ko naman nila lahat. Hindi ko naman nila lahat ng Pilipino dito. Pero karamihan ganon. Kapwa mo, Pilipino, ang nagiging kalaban mo minsan dito. Yung, lalo na yung mga matataas na yung ano, yung para bang under ka. Yung ay, muskila. Ganon na labanan dito. Kaya nunok na lang ng nunok. Pag minsan kapag masyado nang grabe yung ano, worse na yung ano, pwede kang pumalag kasi pareho naman kayo OFW eh. Mataas na yung posisyon mo sa trabaho pero hindi ka mayari ng kumpanya. Kaya pwede mo sila, pero kayo OFW pero kayo nakakontrata. Ganun lang. Pwedeng paglaban niya sarili niya, pwede mo na ipaglaban ang sarili mo dahil may ano dito na katulad na polo. Owa! At kung ano ba. Ganon. Okay. Isa naman dito nagluluto pa. Nagluluto na isa. Ready pa yung to. Mukhang ulam dito isda din eh. Alright. Ay, end ko na to. Ngayon na ulit ako nakapag-vlog sa YouTube. Madalas ako sa Facebook. Ayan. May pinagkakabisihan na ako ngayon sa Facebook. Kaya ayun.